Hi guys, magandang umaga sa inyo lahat. Subukan ko lang guys Ang topic ko ngayon medyo pwede akong pagalitan ni Meta o pwede rin hindi i-upload ni Meta. Pero subukan natin, no? Kasi ang guidelines lang ni Meta ay bawal yung mga dapat ang gusto lang ni Meta ay yung wholesome, ah comedy, saka yung about love story. Pero ayaw niya ng mga ganitong mga civic, tungkol sa civic, no? Civic post, no? Ayaw niya rin ng political. Pero it's about time, guys, napapanahon na. Huwag niyo munang ilipat, ha? Huwag niyo munang i-browse. Huwag niyo munang i-swipe in o i-swipe out, no? Napaka-importante nito. Marami na kasing naluloko. Ang topic natin ay tungkol sa mga scam, lalong-lalo na yung mga nai-scam na mga vulnerable nating mga kababayan. Especially yung mga talagang madaling mauto, no? Yung hindi aware. Ako nakikita kong factor dito yung may pangangailangan. May pangangailangan sa pananalapi o kailangan niya ng pera kaya madali siyang ma-scam. Excuse me po. Again, subukan ko lang uli ulitin ko lang uli. Ayaw kasi ni Meta ng ganitong mga post pero subukan ko lang. Hindi ko na kasi matiis eh. Hihintayin ko pa ba o hihintayin pa ba natin na ang susunod na may scam ay kamag-anak natin, anak natin, magulang natin, kaibigan, kumpare, kamag-anak, mahal sa buhay. Di ba nakakayamot, nakakagigil, no? Pinaka recent lang kahapon, no? Pinaka recently, ha? Though alam ko na yung mga ganitong hindi lang ako nagkakaroon ng interest na gawing subject ito o gawing topic. Yung mga scammer na kung paano ba sila nang i-scam at ano yung mga modus operandi nila para maakit ka. Yung nakaraan, kakilala ko din, no? Pero siguro 2 months ago na yun. So, ayaw niya na i-disclose siguro nahihiya siya. Pero ito, this time, babanggitin ko yung pangalan. With her permission naman, no? Na sabi naman niya sa akin na no, okay lang, payag naman siya na banggitin ko yung pangalan niya. Classmate ko siya, kababata, kapitbahay, sa Pangpalay, sa Barangay Bagong Buhay 2, Block 55, si Miss Raquel Tibia. So, nasa Saudi siya ngayon, OFW. Nag-message siya sa akin, Nate, okay lang ba, pahiram ako ng ganitong amount. So, dahil willing naman ako magbigay, tinanong ko muna siya kung para saan. Tapos, dahil nga hindi nga ako sanay na ganun siya na mangungutang sa akin. Kaya minessage ko muna yung mga mahal niya sa buhay, yung isang malapit sa kanya, saka yung isang kamag-anak niya. Tinanong ko kung siya nga. So siya nga daw, na tinawagan nga daw niya na, si ate Raquel nga yan. So ang ginawa ko, kagabi, nagkaroon ako ng panahon na makausap ko din siya, tinawagan ko din siya. Although, willing naman akong tulungan, so hindi ko na sana babanggitin na nakapag lend din ako ng pera sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, itong nilend kong pera sa iyo, tulong ko, maglilend ako ng pera sa iyo, magsasend ako, pero huwag mo lang isend dun sa scammer. Sabi niya, hindi na, plan, sabi niya, ay ano ko na lang, akin lang ito pang gamit, personal use ko lang. So, yun nga. So, nakapag-lend ako. Pero hindi ako makatiis na hindi i-vlog o hindi i-post. Kaya humingi ako ng permission sa kanya na i-post ko o gamitin kong content itong ganitong nangyari sa kanya. So, ganito guys, ang simula, no? Nangangailangan siya ng amount, siyempre, kahit naman sino, kahit ako nangangailangan din minsan. Loan, no? Loan. Ang sabi, may loan ka na. Okay. Di ka chat ka na. Okay na. Release na yung loan mo.
something 50,000. So, ganito, ganyan. Ngayon, hiningian siya ng ano dahil pinakita sa kanya, excited siyang ano dahil approve na nga daw. Pinakita sa kanya, in-screenshot sa kanya na alam mo, gagawin ng scammer lahat ng panloloko no? So, pinakita sa kanya na approve na. So, yun yung paraan nila, parang na-encourage ka nila Approve na. Screenshot. Di ikaw naman, excited ka, tuwan-tuwa ka na, gusto mo na makuha. Sasabihin sa'yo, sige, makakuha mo ng loan mo, pero mag-send ka ng 10%. So, yun nga, nag-send siya. Pagka-send niya, 2,000 lang muna, tapos hanggang marami silang mga diskarte kung paano ka sasabihin sa'yo na, ma'am, yung ano mo, yung pinadala mo, hindi kasi verified GCash account, kaya kailangan pang mag-send uli ng ganyan, ng ganyan-ganyan. Dahil nga, dala na rin ng pangangailangan, so naiintindihan ko siya, dala na rin ng pangangailangan dahil gusto na rin makakuha ng loan for whatever purpose na nagagamitin niya. So, ganun ulit. Doon nag-send na naman siya. Umabot na sa punto na ang kanyang na-send ay 7,900. So, pinipressure na siya ngayon nung nang-i-scam. Ang nakakayamot nga, siya na ang na-scam. Yun ang i-scam pa ang nananakot. Na ipopost kita. Ipopost kita kasi ano ka, parang ano tawag doon? Parang parang ano lang ang tawag doon, yung pag-order ka sa Shopee tapos happy Shopee, anong tawag doon? Basta may gano'n. Parang siya pa yung pinagdududahan na gano'n. Ipopost daw siya, natakot siya. Kaya ngayon, na-stress siya. Sabi ko, huwag ka maniwala dyan. Hindi yan totoo. Kasi kung totoo yan, walang loan. Baby, anong tawag doon sa ano, yung magsa-Shopee ka tapos happy, ano tawag doon? Tapos hindi naman itutuloy yung sa online sale tapos hindi siya online sale, di ba may online seller. Tapos may ano ka, may naklik ka tapos hindi mo naman pala kukunin. Anong tawag doon? Scammer, anong tawag doon? Yung parang Joy Miner. Oo, Joy Miner. Joy Miner. Ang pinaghinalaan sa Joy Miner lang siya. Wala naman siyang wala naman siyang hinihingi, wala pa naman siya nakukuha ng pera. Ganun pa ang inaano sa kanya. Scammer na daw siya. O ngayon, nakita ko, ngayong umaga, sabi niya, Meet, pinost na ako. So, pinost niya, pansinin nyo, itong video na to, isisend ko din sa Pampanga, Pampanga buy and sell. Isisend ko to doon sa page nila. Kung totoo nga na nakapost. Siya na ang na-scam, siya pa ang ipopost. Anong ikakaso niya? Anong nai-stress ngayon yung tao? Baka to the point na magkaroon na ng anxiety dahil gulong-gulong nga. Ngayon, kaya ako naman naisipang i-post ito para maging aware din kayo, maging aware din lahat, o pati yung mga mahal ko sa buhay, ayoko dumating sa punto na sasabihin ng mga anak ko pa, alam mo pala to, bakit di mo ko winarningan, ganyan-ganyan. Kaya ngayon, ginawa kong content ito. Sana lang, hindi tutulan ni Meta ang pag-upload nito. Kasi minsan, kadalasan, ayaw ni Meta ng mga ganitong Kaya, shout out sa iyo, Meta. Pagka tungkol sa mga kalasuan, ang dami ko nakikita sa Facebook. Bahala ka kung i-block mo ko sa Facebook, kung tanggalin mo yung account ko. Pero sa totoo lang, Meta, ang dami ko nakikita. Nagpapakita ng dibdib. Actual sex, kulang na lang, mag-sex O, so sexy, mga yun ba, mas okay yun kaysa sa mga ganitong mga nakakatulong tayo? Yung nakaraan, nag-post ako tungkol sa, may shinare ako na para maging awareness. May pinost yung isang netizen tungkol sa accident, na motorcycle accident. Hindi naman ako nag-post, shinare ko lang para maging kasi taga rito nga ako sa lugar na to. Dito nangyari yung accident para maging aware yung mga tao na may ganong delikadong daan dyan sa lugar na yan. Excuse me po. Yung ginawa ni Meta, piniem ako, winarningan ako na hindi daw, it's against the guidelines na di wala akong magagawa doon. Pero, my God, anong silbi ng Facebook kung hindi natin magagamit itong platform na to para bigyang kaalaman, bigyang awareness, yung mga taong, mga mahal natin sa buhay, na pwedeng ma-scam. Itong mga
Iho di, put, na mga walang hiyang to. Di ba? Di ba pagka nakakapanginig ng laman, mapapaput, ganun ka eh, mapapaganon ka eh. Mabubisit ka eh, di ba? Isa pa, isa pang i-scam nila. Sa Facebook, maraming mga, you can have a loan up to 100,000. Ipipindot ka ngayon, kiklik ka ngayon, imi-message ka nila. Sasabihin sa'yo, ganyan-ganyan, wala ka ng requirements, wala nang ganyan-ganyan. Tapos, isa pa, ang pang-akit nila, di sasabihin sa'yo, bibigyan ka nila ng isang screenshot na picture sa computer mismo, ipicturean yung computer, nakalagay doon, kunyari yun yung database nila, na nakalagay doon na Alan Monteveros Tresma, approved loan, 100,000. O yan siya, nakakulay red pa yan. Halimbawa lang, halimbawa ko lang yung pangalan ko, pero hindi naman nangyari sa akin yan. Ayan siya, sisend sa'yo ngayon yung picture ng computer na nandun yung mga pangalan ng mga in-approve loan. Andun yung pangalan mo. 100,000, 100,000. Na-excite ka ngayon. Oh my God, approve na yung loan ko. Ma'am, sir, paano ko pa makukuha yan? Siyempre, sasabihin sa'yo. Di po, mag-send ka po ng ng 10,000 kasi 10% yung niyan yung advance interest niyan. My God, hindi totoo yun, guys. Walang advance interest ang loan. Kung maglo-loan ka nga sa SSS o maglo-loan ka sa Pag-ibig, i-deduct na nila. Pag hawak mo na yung peras, bawas na. Yun yung loan. Yun yung advance interest. Parang sa pawn shop. Pag nagsanla ka, kung ang sinanla mo worth 10,000, ibibigay nila sa'yo something na lang, mga 9,200, something ganyan. Kasi binawas na yun ang legal. Pero yung hihingian ka ng advance interest, para makuha mo yung sinasabi mong loan, o yung sinasabi nilang loan, my God, hindi po totoo yan. Huwag po tayo magpaloko. Hanggang ngayon, nanginginig pa yung laman ko sa galit kasi hindi lang po ako health and safety practitioner. Galit na galit po ako sa ganyan. Hindi ko po masikmura na may mga ganyan taong naluloko. No? At mga manluloko. Ngayon, sabi ng classmate ko itong kausap ko, naka-block na daw siya, hindi niya na makita yung mga account. Siya na ang nagbigay ng 7,900. Siya pa ang tinatakot na ipopost daw siya pag hindi niya tinuloy yung loan niya, hindi pa siya nagdagdag ng ganitong amount. Napakasimple lang naman. Kung totoo yan, sige. Ipadala mo na sa akin yung loan ko. Bawasin mo na yung kahit magkano dyan. Ganun lang tunay. Yun ang totoong loan. My God. Guys, eto muna. Abangan niyo yung susunod na video, no? Merong part 2 to, no? Kakat ko muna, guys. Babay muna, guys. Babay muna.